Sa sandaling ito, nagsimulang gumalaw ang katawan ni The Void ayon sa epekto ng fusion move. Sa prinsipyo, hindi na nito kailangan ang mga kamay o paa para gumalaw, ngunit ang mapulang mata nito na nagsisilbing focus point sa mukha ay nanatili roon upang patunayan ang antas ng kanyang nakakatakot na kalupitan. Nakakalungkot na kailangan nilang makaharap ang isang kilalang karakter na tulad nito. Mabilis na nawala ang tapang ni White Crane, kahit na sinabi nitong isasakripisyo nito ang sarili para sa master nito. Sa sandaling sumugod ang nagkakalipumpong na itim na masa at binalot ang Crane, natakot ito ng husto. Desperado nitong itinaas ang mga pakpak patungo kay Ngutudu, sinubukang tumawag sa huling pagkakataon, Master. Master! Ang gulat na tingin sa mga mata nito ang nagpatakot sa mutated beasts. Ang mga ugat niya, mula sa basag na itlog, ay mabilis na sumugod palabas na tila nais na hawakan ang kanyang alagad. Sabik na sabik si Ngutudu na iligtas ang Crane, sumigaw, tigil, The Void. Ngunit ang kanyang mga ugat ay walang willow spirit, wala silang pinagkaiba sa ilang hibla ng noodles sa harap ng makapangyarihang suntok ni The Void. Isang suntok lang, at madali nitong naharangan ang lahat ng mahihinang counterattack ng mutated beasts. Tumama pa ito sa noo ng itlog na narinig ang tunog ng metal na nagbabanggaan. Si The Void, sa sandaling ito, ay nag-enjoy sa pagpaparusa kay Ngutudu, kaya kailangan lang nitong iunat ang isang kamay para madaling malutas si Ngutudu. Bulong nito, huwag ka nang manggulo pa. Patuloy na humaba ang kamay ni The Void patungo sa kanya, wala na itong iba kundi isang walang kwentang itlog. Ngutudu, malalaman mo rin kung gaano kalaki ang pagkakaiba sa lakas. Ang malalaking mutated beasts ay unang nahuli ng makapal na itim na agos ni The Void. Bagaman nawala ang kanilang katinuan, alam nila na pisikal silang kinokontrol. Sina Ice Bear at Earth Golem ay umungol ng malakas, ngunit ang kanilang malaking anyo ay hindi nagpahintulot sa kanila na madaling lumaban, tulad ng isda na nahuli sa lambat, nagpipiglas ngunit hindi makatakas. Sa panig ng Australian mutated beasts, naranasan din nila ang parehong kapalaran. Umungol sila sa pagtutol. Alam nila na ito ay nilikha ng kanilang hari na pinaglilingkuran nila, ngunit hindi pa rin sila makapaniwala. Sumigaw ang kangaroon ng takot, ano ang ginagawa nito? Sa ilalim ng isang nilalang at sa ibabaw ng libu-libong iba pa, maging ito ay hindi niligtas, ano pa ang ibang mutated beasts? Si White Dragon at ang platypus na bumuga ng apoy kanina ay nag-aaway pa, ngayon ay nagpipilipit sila ng magkasama, nais tumakas ngunit hindi kaya. Ang mga ungol ay hindi nalampasan ang tuloy-tuloy na tunog ng key flapping, na parang hangin, ngunit ang pagiging malambot ay ganap na hindi maganda. Ang itim na masang iyon ay bumagsak din sa mga kawan ng ibon na marami ang bilang, kung saan sila ay nagwawagayway ng kanilang mga pakpak bilang pagtutol, ngunit walang silbi. Ang pagiging mainitin ang ulo ng honey badger, at ng mga kapatid na baboy ramo at mga gininto ang unggoy ay pareho pa rin, kahit na namanipulate ang kanilang isipan. Nagpakita ito ng mga ngipin, galit, nais tumakas ngunit hindi kaya. Marahil ang kanilang pagkatao ay pinakamalinaw na nailantad sa sandaling ito, nang nawala ang kanilang katinuan at walang magawa ang kanilang katawan. Si Flower Spirit naman ay tahimik na tinanggap ang kanyang kapalaran. Nakatayo sa ibabaw ng mga batong estatwa ng Steel World ay isang nilalang na hindi na manipulate ang isipan. Ang dakilang kapatid na babae na ito, tila may kakayahang imalimutan, tulad ni White Crane, kaya siya nakatayo sa labas ng brainwashing circle. Hindi niya rin alam kung anong uri siya ng nilalang. Mukha siyang langgam at kuliglig, ngunit sa pangkalahatan, hindi siya naglakas loob na tumalon sa ring ng The Void. Tumayo lang siya sa malayo, gulat na sumigaw sa kawalan. Tuluyang nawala ang spiritual energy sa lupa. Mula sa kanyang kinatatayuan, ngayon ay nakikita niya ang isang itim na tabing na lumitaw na parang tsunami. Ngunit hindi ito bumagsak sa lupa, tumayo ito na parang kuta, palaki ng palaki, palaging may karagdagang mutated beasts, palaki ng palaki. Sa huli, ano ang nangyayari sa harap? Walang sinuman ang nagbigay ng sagot sa dakilang kapatid na babae, hindi rin siya naglakas loob na lumapit upang siya satin. Ang mutated beasts na walang spiritual energy ay walang pinagkaiba sa mga walang kakayahan. Lahat ng uri ng hayop ay hinila patungo kay The Void, parang ito ay isang butas sa kanal. Umungol sila sa pagtutol ngunit walang silbi. Hindi nagtagal, tuluyan silang nawala, nag-iiwan ng mahaba at masayang halakhak ni The Void. Lahat na nilalang ay magiging bahagi ko sa huli. Masyado na itong marami sa evolution points, kahit gaano pa karami ang gamitin, hindi ito maubos. Hindi na nito pinapansin ang kamatayan ng mga mutated beasts. Ang fusion skill ay magpaparamdam sa kanya ng galit na. Lakas, kasing baliwan ng kanyang sariling ulo. Lumalakas ang tunog ng bubbling, kasabay nito, lumalaki ng palaki ang laki ni The Void. At saka, bumuhos ito bilang isang anino, sumasapaw sa basag na itlog ni Ngutudu na nag-iisa sa lupa.
Kung gaano karaming mga liwanag na butas ang mayroon, ganoon karaming mutated beasts ang sinipsip ni The Void. Bigla, ang ilang mga itim na tentacles nito ay naghiwalay, niyakap ang mga liwanag na butas na ngayon ay nagkakumpol na magkasama. Nagkumpul-kumpol sila sa isang mataas na haligi na may kakaibang hugis, sa harap mismo ni Ngutudu na nagpatitig sa kanya. Hinila ng mga tentacles ang mga mutated beasts na pabalik kay The Void, palapit ng palapit. Ang spiritual energy ay nawala kasabay nito, nagkakumpol patungo kay The Void, unti-unting naging isang kakaibang hugis. Tayo, sinumang kumakain ay dapat mabilis na lumunok upang hindi huminto sa pagkain. Ngayon, si The Void ay mukhang isang anvil na binuhusan ng semento, may mga umbok at lundo, malaki at maliit, nagsisiksikan. Sa ilalim ng anyo na unti-unting natatakpan ng itim at dumarami ang mga pulang mata, ang mga gumagapang na nilalang sa ilalim ay parang mga binti ng tao, mula lamang sa hita pababa, sumusuporta sa nakakatakot na bigat ni The Void. Lalo lang nitong pinapasuka si Ngutudu. Natulala siyang nakatingin sa kakaibang bagay na iyon na lalong lumalaki. Hindi pa siya kailanman nakakita ng ganoong kademonyo na nilalang sa kanyang buhay. Hindi malinaw kung saan nanggaling ang boses, ngunit malinaw na nagsasalita si The Void. Lahat na nilalang ay naabsorb na. Ang pakiramdam na ito ng kapunuan ng lakas ay talagang kamangha-mangha. Pagkatapos niyang ipahayag ang kanyang lakas, mabilis na nagpakita si The Void kay Ngutudu. Itinaas nito ang isang binti na may 5 mahahabang daliri na lumitaw. Bawat hakbang na ginagawa nito ay may malakas na ingay. Bago pa man, lumitaw na ito sa ibabaw ng mutated beasts. Hindi ito nagbanta, tinapakan lang ni The Void ng direkta ang mukha ni Ngutudu, tiyak at walang pag-aalinlangan, kahit na hindi niya ito kailanman itinuring na kalaban. Ang isang malakas na ti-buumti ay umalinggaw-ngaw. Walang pakialam kung ano ang nangyari sa mutated beast sa ilalim, malakas itong umungol sa tuwa. Ang magnetic field ng daigdig ay nagsimula ng unti-unting mawala. Tumingala sa itaas, ang buwan ay hindi nakalayuan. Inikompress nito ang atmosfera ng daigdig, nakitang-kita na yumuyuko. Lubos na nasisiyahan si The Void. Hindi sapat ang laki ng buwan para patagin ang planetang ito, ngunit kung mapapawi nito ang magnetic field, mapapatay nito ang lahat. Kasamang nakakabaliw na tawa ang pahayag, 20 minuto na lang ang natitira sa buhay ng daigdig. Sa ilalim, may nakakakiliti na pakiramdam, ang pamilyar na mga ugat ni Ngutudu ay sumulpot, hinarangan ang bato na paa. Ang kanyang mga ugat ay lumiit dahil sa pagkadurog ng kanyang pangunahing katawan, ngunit ang nag-uumapaw na galit ay nagpatigil sa kanya sa pag-iisip. Hindi siya nag-aalala kung kaya niyang makapanakit kay The Void. Kailangan niyang ibuhos ang kanyang galit, ang kanyang puot, sa walang hiyang iyon na sumira sa mga bagay na napakahirap niyang makuha. Sumigaw si Ngutudu, The Void. At ginamit ang buong lakas upang hagupitin ito. Para lang itong balang tumatapak sa isang karwahe. Ang pagpukaw sa galit ni The Void ay nagresulta sa isang suntok na direktang tumama sa itlog ni Ngutudu. Isang malakas na ti-buumdi ang umalinggaw-ngaw. Ang kanyang mukha ay nahati sa dalawa, ang mga piraso ay lumipad sa hangin. Sa buong kasaysayan, walang sinumang nakapinsala kay Ngutudu ng ganoon kalala. Walang sinuman ang nakakakilala kung talagang patay na ang mutated beasts. Ngunit, sa isang mahiwagang paraan, inabot ni The Void ang kamay at kinuha ang kaliwang bahagi ng mukha ni Ngutudu ng napakagaan. Alam nito na ang divine consciousness ng mutated beasts ay lumipat sa panig na ito, hindi nawala o nahati sa dalawa. Itinaas ang kalahating mukha ni Ngutudu na tila nagpapakita ng tropeo, masayang tumawa si The Void. Ha, ang itsura mo ngayon ay parang amoy langgam. Isang napakaliit na itim na ugat ang lumabas mula sa likod ng ulo ni Ngutudu. Wala siyang pakialam kung paano siya nilalait ng walang hiya na iyon, patuloy niyang ginagamit ang ugat upang tumama sa mga daliri na nakahawak sa kanyang asul na ulo. Ang mga ugat ng kalahating ulo nito ay kalahati lamang ng dati nitong laki, hindi sapat upang katusin si The Void, ngunit ano pa ang magagawa niya ngayon? Lubos na galit si Ngutudu, kailangan niyang ibuhos ito. Nakikita ang bulkan na sumasabog dahil sa pagkawala ng gravity ng daigdig, bumubuga ng lava kung saan-saan, sumisira ng buhay. Nasiyahan si The Void sa kawalang kakayahan ng puno ng willow. Ano pa ang ipinagpipilitan mong gawin? Talagang may pag-asa ka pa rin? Ang mga matataas na gusali ay nalubog sa baha, ang daigdig, parang isang marmol, ay nahuhulog sa malayang pagbagsak, ang kaayusan ay nabaliktad. Alam ni The Void yon, syempre. Ngunit lahat ng nilalang ay may sariling huling katapusan. Anuman ang kanilang labanan, anuman ang kanilang pag-aagawan para sa kapangyarihan, ang katapusan ay nasa kamay lamang ni The Void. Nang magkumpol ang spiritual energy sa ibabaw ng ulo ni The Void, umangat ang pulang mata nito, masayang nakatingin. Gayunpaman, ang kamatayan ay ang huling katapusan.
Ang dulo ng paglalakbay ay ang kamatayan ni Mutudu at wala ng iba. Nakikita niya ang nakakatakot na liwanag ng spiritual energy na tumatama sa kanya, na sabay na nagpagalit at nagpawalang kakayahan sa kanya. Walang hiya! Walang hiya! Walang hiya! Patuloy lang siyang nagmura. Nagmura siya hanggang sa lumabas ang agos ng spiritual energy mula sa The Void, nagpapulang-pula ng malawak na lugar. Ganoon kalaki ang haligi ng lakas, hindi ito nagdalawang isip na ipadala si Mutudu. Nakaharap ang kamatayan na nakatakda, hindi pa rin siya sumuko, patuloy na nagmumura. Ang malakas na tibuumpi ay umalinggaw sa sandaling tumama ang pulang agos sa mukha ni Mutudu. Ang malakas na counterforce ay lumikha ng mga agos ng liwanag na kumalat sa lahat ng direksyon, sinusunog ang langit at lupa, ginagawa ang lahat na parang impyerno. Ngunit ano iyon? Negative plate. May kumuha ng larawan at inedit ito sa negative plate. Hindi. Ang pulang agos ng liwanag ay naging solid sa himpapawid. Sa tingin, tila tumama ito kay Mutudu, ngunit sa sandaling ito, binabalot na ito sa kanya. Napapikit siya, nagtitiis. Kakaiba. Bakit hindi masakit? O mabilis masyado ang kamatayan? Walang pakiramdam ng sakit. Hindi niya alam. Kaya, bigla niyang binuksan ang mga mata para tingnan kung ano talaga ang nangyayari. Nang sandaling iyon, natuklasan ni Mutudu ang isang kakaibang bagay. Malinaw na pula kanina, ngayon ay berde at kulay abo na ito. Mas mahalaga, si The Void ay nakatayo pa rin. Mukha na ito ngayon na parang estatwa na mabilis na kinatay ng isang tao, nakahawak kay Mutudu sa pagitan ng dalawang daliri nito. Ano? Ano ito? Natulala siya. Huminto ba ang oras? Hindi tama. Pinagsama-sama ng puno ng willow ang kanyang isipan upang bumuo ng ilang nanginginig na salita. Ang buong espasyo at oras ay huminto. Bigla, isang pamilyar na sistema ang lumitaw na parang nahulog mula sa langit, tumama sa paningin ni Mutudu na nagpabigla sa kanya. Ang espasyo at oras ay hindi humihinto sa sistema? O, sa madaling salita, ang sistema mismo ang nagpahinto sa sandaling ito. Hindi ito nagpaliwanag. Direktang tinanong nito ang puno ng willow. Mutudu, gusto mo bang manalo? Napakadali. Paano niya malalaman? Wala pa siyang alam dito. Nakatitig siya, tinanong pabalik ni Mutudu, na tila hindi makapaniwala. Ano? Humigit kumulang 2 segundo bago dumating ang mga salita sa sistema. Pinatatag niya ang kanyang mga salita at nagtanong, may pag-asa pa ba tayo na manalo? Muli, hindi ito nagpaliwanag tulad ng dati. Sabi lang ng sistema, sumunod ka sa akin. Pagkatapos magsalita, biglang lumabo ang espasyo sa gilid ng paningin, dahan-dahan na nilamon ang braso ni The Void. Sa lugar na kinaroroonan ni Mutudu, nakaharap sa sistema, tanging siya at ang sistema na lang ang natitira. Ang tanawin sa paligid ay ganap nang nagbago sa isang lugar na may sunset na bumababa sa isang batuhan. Natakot si Mutudu. Sumigaw siya, nasaan ako? Swerte, sa bahaging ito, hindi na inalis ng sistema ang textbook. Dahan-dahan itong ipinakilala, ito ang oras 129,600 taon na nakalipas. Ito ang taon na nagmarka ng pagputol ng kasaysayan. Ang taong ito ang panahon na ipinanganak si The Void. Ano? Pagkarinig nito, hindi na pinansin ni Mutudu si The Void. Sumigaw ulit siya ng isang hangal na tanong, nag-transmigrate ba ako? Narinig sa boses ng sistema ang kawalan ng magawa. Hindi transmigration. Ito ay isang tatlos projection. Sa pagtingin sa malayo, kung saan may mga meteorite na bumabagsak sa kontinente, sinabi sa kanya ng sistema na sa simula, si The Void ay umira sa isang planeta na may mataas na sibilisasyon. Sa ilang kadahilanan, ang kanyang planeta ay nahaharap sa pagkawasak, at si The Void ay nakatakas bago malipol ang planeta. Ang planetang kinaroroonan ni The Void ay ang daigdig, sa panahon ng Cretaceous period sa daigdig. Agad na lumipat ang larawan ng espasyo sa isang lugar sa labas ng universo, nakatingin sa isang planeta na may natatanging orange-red color. Pamilyar na ito kay Mutudu. Ngunit nang sabihin ng sistema na ang planeta, kung saan naninirahan ang lahi ni The Void, ang kanilang predecessor, ay ang Mars, o siya sa pagkabigla. Hindi ba ibig sabihin nito na si The Void ay isang alien? Nahirapan si Mutudu na maniwala. Hindi pa siya nakapag-digest, nagpatuloy ang sistema sa kanyang malumanay na tono. Huwag kang mahirapang maniwala. Pagkaraan ng napakaraming taon, nagising si The Void. Pagkatapos, si The Void ay nakipag-ugnayan sa isang batang babaeng tao, sa unang pagkakataon. Ang orihinal na larawan ay lumabas. Isang maliit na lingling na nakikipaglaro sa isang maliit na itim na globo ay lumitaw kasabay ng pagkukwento ng sistema.
Sa pamamagitan ng pagkakataon, iniligtas nito ang batang babae at binigyan siya ng kung ano. Ngunit mabilis itong nagbago sa anyo niya, na mukhang mas malaki ang anino, malinaw na nagpapakita ng hindi inaasahang pagbabago. Ngunit kasabay ng pagkuha ang sistema ay dahan-dahang nagpatuloy upang marinig ni Ngutudu. Alam ni Ngutudu na ang kanyang mukha ay puno ng pagkamangha. Ang iyong paglitaw ay nagdulot din ng pagbangon ng spiritual energy. Ngunit hindi niya maintindihan, mula nang siya ay ipanganak, ang sistema ay nasa tabi niya. Hindi ba ito mismo ang nag-ayos upang siya ay muling mabuhay sa mundong ito sa anyo ng isang mutated willow tree? Pansamantalang hindi nagtanong, nakinig si Ngutudu sa patuloy na paglalahad ng sistema. Pagkatapos ng panahong iyon, pumasok ang mundo sa era ng cultivation at magic. Sa panahong ito, nagsimula ring lumitaw ang mga panahon ng alitan sa pagitan ng magkakasalungat na puwersa upang makamit ang dominanteng posisyon sa mundo. At ang batang babae na binigyan ni The Void ng sistema noong taong iyon ay naging isang absolute powerhouse. Hindi mahalaga kung aling paksyon siya kumilos, ang mahalaga, buhay si Lingling. Kaya naman hindi masyadong nagpakita si The Void nitong mga taon. Patuloy ding nilayo ni The Void ang sarili sa sangkatauhan, namuhay ng payapa ang dalawang panig. Ngunit sa paglipas ng panahon, hindi na ito maaaring maging isang maliit na itim na globo na nakasama ni Lingling araw-araw. Lumaki ang laki nito sa paglipas ng mga taon, nagiging mas mature. Kitang-kita na, sa pangkalahatan, hindi nagbago ang kalikasan ni The Void. Gayon din ang makapal na miasma sa paligid nito. At ang miasma na ibinubuga ng kanyang katawan ay naglalaman ng malaking halaga ng lason. Kung mas malaki ito, mas marami ang miasma na ibinubuga. Sa mga lugar na dinadaan nito, natutuyo ang mga halaman, namamatay ang mga nilalang dahil sa lason. Ang mga nilalang na namamatay ay nagiging evolution points nito, at magiging mas malakas at mas malaki ito dahil dito. Kaya, kahit hindi aktibong pumapatay, kinukuha pa rin ni The Void ang buhay ng ibang nilalang at ginagawa itong sarili nito. Sa sandaling ito, nagtanong si Ngutudu, wala bang paraan para pigilan ang lason na ibinubuga ni The Void? Sinabi ng sistema na wala. Hanggat isang nilalang, maglalabas ito ng amoy. Hindi ito maaaring baguhin. Naintindihan din ng batang babae na kung hahayaan lamang, maaga o huli, lahat na nilalang sa mundong ito ay mamamatay. Sa pagtingin sa larawan ni Lingling na nakatayo sa gitna ng apoy na may madilim na mukha, naintindihan ni Ngutudu ang sunod na takbo ng panahon. Nagpasya siyang pagtaksilan ito. Nagbago ang eksena ng espasyo, kasabay ng pagsang-ayon ng sistema, nagdala sa kanila sa isang batuhan kung saan napakaraming tao ang nakaharap sa malaking The Void noon pa man. Ito ay may anyo ng isang itim na masa na may nakakatakot na pulang mata, na angkop sa pangalan nitong The Void. Sa simula pa lang, ipinanganak ito upang maging anino ng planetang ito. Ang labanang iyon ay nagtipon din ng lahat ng malalakas na tao. Ang labanan ay napakatindi na kahit 10 milya ang layo, maaari pa ring maamoy ang baho ng dugo. Patuloy na lumaban si The Void ng walang tigil. Nag-iisa itong nakaharap sa alyansa ng sangkatauhan ang hindi kailangan ng ibang mutated beasts, tulad ng mayroon itong Australian Mutated Beast Army ngayon. Ang labanan ay tumagal ng 1 buwan, hanggang sa huling sandali, tanging si The Void at ang batang babae na lang ang natira sa battlefield. Nagwala ito sa matinding galit, hindi nito matanggap na pinagtaksilan siya, kaya nagpilit itong magwawala upang ibuhos ang galit nito. Ngunit kahit gaano pa man sumigaw si The Void o magpakita ng senaryo, hindi nito kailanman sinaktan si Lingling. Nagbukas pa nga ito ng bibig, nagmamakaawa sa kanya, Lingling, huminto ka na. Kung magpapatuloy ka pa, mamamatay ka. Sa sandaling iyon, ang pulang damit sa katawan ni Lingling ay puno na ng dugo. Nakatayo sa gitna ng mga sirang gusali, mayroon lamang siyang isang espada sa kamay upang lumaban kay The Void. Talagang mas mahirap iyon kaysa umakyat sa langit, ngunit wala na siyang atrasan. Nang siya ay tumingala, tumutulo ang luha sa kanyang mukha, nakikipaglaban sa pagitan ng nakaraan at hinaharap. Sumigaw si Lingling dito, The Void, kung hindi ka titigil, papatayin kita, o papatayin mo ako. Hindi inakala ni Ngutudu na ganoon pala siya kalakas. Nagulat siya. Sa isang panig ay ang kaligtasan ng sangkatauhan, sa kabilang panig ay ang kanyang dating kaibigan. Ano man ang desisyon niya, siya ay isang makasalanan. Nagwala si The Void, sinuntok at sinipa nito ang mga bato sa tabi, tila pananakot kay Lingling, ngunit hindi nito kailanman hinawakan. Sapat na iyon upang malaman kung gaano kalalim ang kanilang damdamin. Pinatay nito ang alyansa ng sangkatauhan, walang natira ni isa, ngunit buhay pa rin siya. Parehong lumaban sa matinding sakit. At sa huli, nanalo pa rin ang sangkatauhan sa labanang iyon. Tiningnan ni The Void ang batang babae na dahan-dahang nawawala ng huling hininga, sa huli, pinili nitong sumuko sa paglaban.
Sa bahaging ito, nanlaki ang mga mata ni Ngutudu, tinanong, ibig mong sabihin, sa huli, hindi kayang talunin ng sangkatauhan si The Void. Sa lahat ng panahong ito, akala niya ay may isang paraan ang sangkatauhan na patayin si The Void, kaya mula nang siya ay muling mabuhay, pinagbabantaan niya na sirain ang planeta. Hindi pala iyon ang kwento. Ang paliwanag ng sistema ang nagbigay ng sagot kay Ngutudu. Dahil sa batang babae, sa huli, kusang loob nitong isinara ang sarili nito. Nangyari iyon bago matapos ang labanan. Si Lingling, puno ng sugat, ay nakahiga sa tabi ng isang bato. Wala na siyang iba sa battlefield. Kumalat ang usok sa hangin, at ang mga kislap ng apoy ay nagpapahiwatig ng pagkawasak. Sa sandaling ito, isang simpleng kumpas lamang ng halimaw na iyon, at si Lingling ay mabilis na mamamatay. Tumuhay siya, tumingin dito, mahinang tinawag ang lumang pangalan, Little Black. Ganoon lang, simpleng tawag, ngunit nagpaiyak dito ng walang tigil. Pagkalaban ng isang buwan, gumuho ang diwa ng lahat. Umiyak ito, nagmamakaawa, ayaw kong lumayo sa Lingling. Natatakot akong mag-isa muli sa dilim. Ngunit kung ang aking pag-iral ay nagpapalaban kay Lingling ng ganito, mas lalo akong nasasaktan. Nakikita ang batang babae na minamahal niya, na umiiyak din ng malakas, alam ni The Void na ang labanang ito, anuman ang sabihin, ay may isang kinalabasan lamang. Hindi niya siya kayang patayin sa libu-libong beses. Kaya, kailangan niyang makipagkompromiso sa kagustuhan ng sangkatauhan sa ilang paraan. Ang kanyang malaking mata ay lumuha. Sa paligid ng katawan ni The Void, nagsimulang lumitaw ang nagdinigas na orange na mga membrana, tila naghihiwalay ang espasyo. Pinag-isipan ko na ng mabuti. Kung patuloy akong iral, maaga o huli ay masasaktan ko si Lingling. Umiyak siya ng palakas, nakatingin kay The Void na dahan-dahang natatakpan ng nakapalibot na espasyo. Huminto na ito sa pag-iyak, matatag na nagpa siya, hindi ko hahayaang mangyari iyan. Kaya, ang pagpili ko lamang na umalis ang pinakamagandang kinalabasan. Kusang pinili ni The Void na sarilinin ang sarili nito sa kadiliman magpakailanman upang protektahan si Lingling. Niyakap niya ang kanyang mukha, umiiyak ng malakas. Bagaman ayaw niya, ito na ang pinakamagandang kinalabasan para sa kanilang dalawa. Kung walang eksena kung saan ako nabubuhay at ikaw ang namamatay, may eksena lamang ng paghihiwalay magpakailanman. Nakikita si Lingling na umiiyak ng ganoon kasakit, hindi natiis ni The Void. Inilabas nito ang isa sa kanyang mga tentacles, dinilig ang kung anumang berde, tulad ng life essence ni Ngutudu. Talagang nakakapagpagaling ito ng mga sugat. Nang makita niyang gumaling si Lingling, naisip ni The Void na malapit na siyang hindi makakasama sa kanya, at hindi niya iyon natiis. Wala na akong evolution points para tulungan kang gumaling kaagad, ngunit ito ay makakatulong sa iyo na gumaan ng kaunti ang pakiramdam. Sumandal siya sa bato, tumuhay sa seal na unti-unting tinatakpan ang halimaw sa harapan niya, mahinang sinabi, paalam, Little Black. Sa sandaling iyon, umiti lamang ito, ang mga mata ay nakapikit. Kailangan mong mabuhay ng matagal, Lingling. Handa na si The Void na kusang umalis sa mundong ito, ibalik ang magandang mundo kay Lingling, basta makita niya na ayos siya. Home! Isang malaking espada ang tumusok sa dibdib ni Lingling mula sa kung saan. Tumalsik ang dugo kung saan-saan, at naghihirap siya sa pagkabigla, nanlaki ang mga mata. Mukhang tumusok ito mula sa likod ng bato hanggang sa harap ni Lingling. Hindi ito napansin ni Lingling, at lalong hindi napansin ni The Void. Ang malaking mata nito ay bumukas ng bigla sa likod ng seal. Ang paningin nito ay makipot lamang, nakikita lamang si Lingling na bumuga ng malaking bugso ng dugo. Ang mga mata niya ay puno ng takot, natatakot na makita ito mismo ni Little Black. Ang green-haired superhuman ay mabilis na binunot ang espada, na may masayang ngiti sa kanyang mukha. Matagal na siyang nagtago. Pagkatapos saksakin si Lingling, tumawa siya ng malakas. Matagal ko nang hinintay ang sandaling ito. Ibigay mo sa akin ang iyong sistema. Hindi ko hahayaang mawala ang spiritual energy kasama si The Void. Alam kong wala kang pakialam sa lahat ng ito, ngunit hindi ako. Nagtatalo si The Void sa loob ng kokoon ng seal na palaki ng palaki. Gusto nitong makatakas upang iligtas si Lingling, ngunit hindi nito magawa. Ang sariling seal nito ay kasing lakas ng kanyang pangunahing katawan, hindi ito madaling masira. Walang hiya. Tigil na. Sa ganoon lang nakasigaw si The Void, ngunit walang pakialam ang mga walang hiya na iyon. Malinaw na naghintay sila hanggang sa magpatayan ang dalawang panig o hindi na kayang umatake si The Void bago sila sumugod upang mangulimbat. Nahulog ang ulo ni Lingling sa isang gilid, hindi malinaw kung buhay o patay. Sa tabi niya ay isang superhuman na kakatapos lang lumundag, nagsalita ng may arogante, huwag mong isipin na solohin ito. Nilapitan nila si Lingling ng may nananabik na tingin. Lumabas na sila ay dalawang tao mula sa parehong sekta na nagtaksil ng hayagan.
Paumanhin, Lingling. Ito ay para rin sa aming sekta. Ginamit nila ang kahiyahiyang dahilan na iyon upang saksakin siya mula sa likod, ngunit hindi pa rin nila makuha ang sistema. Ang green-haired man ay muling kinuha ang malaking espada kanina. Bago ka mamatay, gumawa ka pa ng isang mabuting bagay. Natulala si The Void sa takot, nakikita kung ano ang nais nilang gawin. Upang palitan ang master ng sistema, hindi sapat na patayin lang. Sinubukan nitong umusad, ngunit walang magawa, maaari lang nitong tingnan ng blanco habang sinasaksak muli si Lingling. Ang mga mata niya ay dahan-dahang lumabo, samantalang ang mga mata ni The Void ay naging pulang-pula, puno ng mga bitak. Umuwal ito, hindi. Hindi. Tigil na. Hindi niyo pwedeng hawakan ang katawan niya. Tigil na. Nalunod sila sa kasiyahan ng pagpatay at pagnanakaw, hindi na pinansin ang mga malungkot na salita ni The Void. Tutal, hindi naman ito kailanman naging sa panig ng tao. Ginupit ng mga kapwa nila sa sekta ang ulo ni Lingling, isinisigaw ito na parang premyo para hanapin ang sistema. Hindi sila huminto doon, patuloy silang naggugupit. Ang mga sigaw ni The Void sa tainga ay nagparamdam sa eksena na parang impyerno. Tigilan niyo yan! Papatayin ko kayo! At iyon lamang ang narating ng kanyang banta. Ang seal ay nilunod si The Void kasama ang kanyang mga salita. Ang salitang biakob ay nabulunan sa himpapawid. Ganap na nawala ang isang malaking nilalang. Nakatitig lang si Ngutudu, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Siyempre, bawat kontrabida ay may kakaibang nakaraan, ngunit ang pangunahing dahilan na nagtulak kay The Void sa araw na ito ay hindi ba ang pagiging traidor ng sangkatauhan. Ang sangkatauhan, kung bakit, pinatay ang pinakamahal na tao ni The Void sa harap mismo nito. Subukan mong ilagay ang sarili mo sa kanyang posisyon. Paano ka hindi magagalit? Hindi nagkomento ang sistema, nagpatuloy lang sa pagkukwento. Ang mga tao mula sa iba't ibang sekta ay kinuha ang iba't ibang bahagi ng katawan ng batang babae. Sinubukan nilang pigilan ang pagkasil ni The Void, ang problemang nagdulot ng pagkawala ng spiritual energy. Naniniwala sila na kapag nakuha nila ang sistema ni Lingling, ang taong iyon ay magkakaroon ng napakaraming spiritual energy. Hindi nakapagtataka kung bakit sila nag-agawan. Hindi masisisi si The Void, siya at ang batang babae ay biktima ng mga sakim na tao. Yumuko si Ngutudu, mahina niyang sinabi, sa wakas, naintindihan ko na ang dahilan kung bakit kinamumuhian ni The Void ang sangkatauhan. Ang puot ay tila nakatatak sa bawat sel nito. Kapag nabasag ang seal, agad itong maghihiganti. Ngunit paanong mababago ng sangkatauhan ang batas ng kalikasan? Kasabay ng pagkawala ni The Void, unti-unti ring nawala ang spiritual energy. Ang sangkatauhan ng panahong ito ay nagsimulang humina, walang superhumans na tulad ng dati. Ang mga tao ay isa lamang maliit na nilalang sa planeta. Bukod pa rito, ang mga nakaligtas ay ang mga mutated beasts na pinalaki ng batang babae, na siya ring mga nilalang sa Divine Realm na nakatagpo ni Ngutudu. Tuwing 3,000 taon, inaayos nila ang seal. Nagmuni-muni siya. Ngayon, alam ko na ang proseso mula sa pagkapanganak ni The Void hanggang sa pagkasil nito. Ngunit sa mga bagay na ito pa lamang, hindi ko pa rin alam kung paano talunin si The Void. Hanggang ngayon, isa pa rin itong hindi kayang talunin na nilalang. Saan pa makakahanap ng ibang Lingling na magiging kusang loob na isinara ang sarili? Nagsalita ang sistema. Si The Void ay kumukuha ng evolution points mula sa mga namamatay na nilalang. Kung walang namamatay na nilalang, hindi ito makakakuha ng evolution points. Ngunit ano ba ang nilalang na immortal at hindi mamamatay? Nanlaki ang mga mata ni Ngutudu, nagbigay ng konklusyon na alam niya na alam din ng sistema, ganap na imposible iyon. Hindi inakala, iba ang sagot ng sistema. May ibang paraan, ngunit napakalaki ng halaga. Kaya kitang tulungan. Sa halip na mabigla na ang sistema ay may tiwala na may paraan upang pigilan si The Void na makakuha ng evolution points, gusto lang malaman ni Ngutudu kung ano ang halaga. Wala na siyang masyadong pagpipilian ngayon. Ano man ang kayang i-risk niya. Ngunit hindi inakala ni Ngutudu na ganito ang magiging sagot ng sistema. Maging ang bagong The Void at palitan ito sa mundong ito. Sa ganoon, hindi masisira ang balanse ng planetang ito dahil sa pagkawala ni The Void. Tumingala siya sa asul na board. Iyan ba ang plano mo? Ikaw ba ang nagbigay sa akin ng sistemang ito? Bakit ako? Bakit sa simula pa lang, hindi mo na lang ginawang mas malakas si Ngutudu upang magkaroon ng kakayahang sirain si The Void? Habang alam ng sistema na hindi kayang sirain si The Void, naging isang uri ito ng sistema na hindi nagsasagot sa mga tanong ni Ngutudu. Sumagot ito ng walang koneksyon dahil nakita ko ang hinaharap. Tanggapin mo ang bagong kakayahang ito. Pagkatapos niyang magsalita, isang agos ng lakas ang dumaan sa asul na itlog ni Ngutudu.
Mukha siyang isang itlog na tinamaan ng kidlat. Ang sistema ay bastos, hindi ito nagtanong kung pumapayag siya o hindi, nagpatuloy na lang ito. Kaya, ang mutated beasts ay magiging bagong The Void.